si Congressman Terry Ridon, ang chairman ng House Committee on Public Accounts. Magandang hapon, Attorney Terry. Hi, good hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Ayan, Kong Terry, ito pong pag-usapan naman natin dahil nga itong ICI ay ito talaga yung sentro nitong mga nangyayari ngayon. Kamusta po ba itong ito po bang ICI, meron kayong ibinigay pa na dagdag na mga dokumento para sa kanilang dadagdagan na imbestigahan? Well, yung sa press ko natin kahapon, no? So yan po yung idudulog natin sa ICI, yung mga detalye po ng Davao Occidental tsaka Davao City projects. No? So very important po na maipaabot at maikutan yung po mga proyekto na ito dahil deemed incomplete at problematic po yung ilan po sa mga proyektong ito kahit na meron hong ipinapakita yung DPWH District Engineering Office ng Davao City na mga completed projects. No? So inikutan po yan ng iba't ibang mga tauhan ng DPWH at ng iba pang mga opisina. At yan po yung mga nakita nila. So, ibig sabihin, kahit ulit-ulitin ho nila na, hindi, completed na yan. Wala nang problema dyan. May problema eh. Yung mismo mga taga-DPWH yung nagsabi na may problema po yung ilang mga proyekto po. No? So, yun yung una. Pero pangalawa, kanina, linabas nga natin yung parang meron ding technical malversation yung isang particular na proyekto sa Davao City. Kasi iba yung line item sa GAA, pero ibang proyekto yung pinondohan po ng DPWH. No? So, kailangan ipaliwanag yun. Bakit ganun yung naging kalagayan? Technical malversation lang siya. Ano yun? Sa iba ipinondo yung nakakuha nun dapat nandun sa GAA, ganun ba? Hindi, ganito. Pasimple natin. Ang nakalagay sa GAA, halimbawa, Classroom A. Magtatayo tayo ng Classroom A. Pero doon sa implementation ng proyekto, ang itinayo at nakalagay sa mga dokumento, Classroom B, yung pong itinayo. So pagka ganun yung ginawa mo, technical malversation po yan. Kasi hindi pwede. Ang dapat itinayo mo, Classroom A. At the very least, o meron pa tayong mas tinitignan na mas mabigat na pwedeng ikaso dyan? Hindi, isang project pa lang yun eh. Diba? Kasi ang sinasabi nila, hindi, walang problema sa Davao City. Kahit saan kayo magtingin dito. Diba? I will grant them na malamang walang ghost sa Davao City. Pero hindi lang naman ghost ang pinag-uusapan natin dito eh. Substandard projects. Yung sinasabi incomplete, ang ibig sabihin ng incomplete project, kahit dinin po nila complete, pero bitin ho yung implementation. Ibig sabihin, parang either kulang ho yung, for example, kung 100 meters, ang naitayo mo lang 90 meters, 95 meters. So, hinahabol din ho sila sa ganun. So, ibig sabihin, in pictures, parang, maganda naman, may naitayo naman may naitayo na 90 meters. Pero ang pinag-usapan natin dito, 100 meters eh. Hindi ba? Nasaan yung 10? So, yun ang kailangan palalimin po ng ICI. Meron bang mga din na pinondohan sa GAA pero walang nakitang project? Well, meron pong, hindi sa Davao City yan, doon sa ating pong listahan. Sa Davao Occidental, una, may nakita na ho si Secretary Vince, no, doon sa unang niyang pagpunta sa Davao Occidental. So, may dalawang dagdag pong proyekto na I think pinuntahan po ng mga tao po ng executive at nakita nila na wala pa rin ng mga structures dito po sa dalawang mga lugar po na ito. Pero to be clear, hindi po ito Davao City, this is Davao Occidental. Ang sinabi natin, parang kung Bulacan yung epicenter sa Luzon ng flood control corruption, parang sa Davao Occidental po yung flood control epicenter. Yun nga yung susunod kong tanong eh. Yung sa Bulacan, naging epicenter ng corruption sa Luzon. Yung Davao, ang lumalabas ngayon na naging epicentro ng corruption sa Mindanao. Davao Occidental. Para lang malinaw kasi siyempre maraming Davao eh. Okay. Maraming mga Davao. No? So, to be clear kasi siyempre, nito nakaraan, sinasabi, ang problema, ang korupsyon nasa Luzon, ang baha nasa Cebu. Pero sa Davao nag-imbestiga, may naririnig ko yan eh. Hindi ba? No. Pero ang kailangan nating linawin, sa lahat po ng lugar, kailangan nung mag-imbestiga. So, ibig sabihin, wala tayong pagtatangi dito. In fact, yung Davao City projects po, lahat po ng distrito, meron po. So, hindi ho tayo nag-single out ng one particular district lang po. So, dapat talaga, isa-isahin na, no? Lahat hanggang saan kaya dapat magsimula, Kong Terry? Pwede ho nila pagsimulan po itong more than 10 na projects po na ito. Kung talaga bang natapos
yung pong mga proyekto. And syempre, to be very clear, yung marami po dito sa mga proyektong ito, ang sangkot po dito mga diskaya. So, meron Alpha Omega, meron po St. Timothy, meron po yung YPR, yung mas maliit po nilang kumpanya. Dito po sa mga tinatawag na incomplete projects po na ito. And syempre, yung top flood control contractor ng Davao del Sur, yung Genesis 88, na supposedly pagmamay-ari po nung dating presidential sports advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, bago matapos ang Marcos administration, hanggang saan makakaabot itong mga investigation nito, Kong Terry? Hindi, dapat ang investigation merong mag-lead po ng actual na criminal and administrative proceedings. So, siyempre, pagka nabuo yung kwento sa investigasyon, dapat may kaso. At siyempre, dapat may conviction po ng lahat po ng mga sangkot. Hindi ba? Medyo konti na po tayo sa oras. May anti-dynasty bill din kayo, Kong Terry. Isa sa mga priority. Yung Congress kasi kahapon na naglatag po siya, Speaker Bogie D, no, ng mga commitments po niya na kanya pong liderato. So bahagi po dyan yung anti-dynasty bill, yung pong pagpapalakas ng ICI bilang isang aktual na batas. Tapos pangatlo, ito pong paglalatag po ng Silent Committee. Mga transparency measures po ito. At syempre, yung talaga pong core niyan, yung pong anti-political dynasty bill. Na syempre, talagang matatamaan si Speaker Bogie D doon. Kasi talaga naman pong aminado naman ho siya. Hindi ba? At siya na mismo nagsasabi na gusto talagang isulong po ng Kamara ito pong bagay na ito. Oh, hindi ba masasabing pagmamadali yung kasi may mga komento rin yung iba mga nasa Congress na bakit hanggang ngayon hindi pa inilalatag no yung mga SALN ng mga kongresista, Kong Terry? Well, meron kasing silent na committee para very important ho mapagpasyahan ho doon. Ano po yung mga patakaran ng disclosure, ano ho yung mga dapat i-redact na mga impormasyon no, mula po sa SALN. Kasi ayaw ho natin yung paisa-isa lang na paglalabas po ng mga dokumento ng sarili-sariling mga kongresista. Dapat meron pong comprehensive House policy sa disclosure po ng mga SALNs po namin. Alright, sige po, Kong Terry. Sorry, wala na tayong ganong oras. Maraming salamat po, Kong Terry. Thank you, Kong Terry. Maraming salamat. Good hapon. Ayan po si Congressman Terry Ridon, ang chairman ng House Committee on Public Accounts.